buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay mana'y naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mo nga'y sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa iyo ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi.
na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit, magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Sa pong mapagpalang lahat, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kasama po natin ngayon si Brother Epi Villaruel. Pwede pong paki-unmute. Kuya Epi. Hi, good morning. Ayan, salamat. Happy Sabbath po sa inyo lahat. Pastor, thank you. Ayan, happy Sabbath po. Akin pong pina-unmute ang inyong mic para tiyak na ang akin pong audio ay maayos. Ano po? Welcome po sa ating morning devotional sa Hope and Love. Happy Sabbath po sa ating lahat. Ngayon po ay March 13. Napakabuti po ng Panginoon na tayo'y ginising niya ng maaga at binigyan tayo ng isang karapatan na muli pong magkasama-sama sa online sa pamagitan po ng ating morning devotional, at inaasahan po natin na tayong lahat ay makinabang sa kanyang salita, at ang mangunguna po sa atin ang atin pong regular speaker tuwing Sabado, si Brother Epi Villaruel na naroon pa po sa Amerika. Ayan, tayo po ay magpapatuloy na sapagkat ngayon ay Sabat. At meron tayong kanya-kanyang mga appointment. At sa umagang ito, kami nga po ay patungong Chaong. Subalit, Kuya Epi, bago tayo magpatuloy, ang Hope and Love Media Ministry sa ngalan po ni Brother Joseph Pasamba, na hindi po natin nakakasama pa, ay nagpapaabot po muli ng pakikiramay sa Castillo Red family sa pagpanaw po ng kanilang anak na si Maureen Red na taga-Talaan, Sariaya, Quezon. Ganon din po, nagpapaabot po ang ating programa
ng taus-pusong pakikiramay din sa Sulit Villadiego family sa pagpanaw din po ng Nanay Dominga Inga Sulit na nakaburol po ngayon sa Sitio Masapan, Lutukan 1, Sariaya, Quezon. At talaga pong ang puso po natin ay talagang puno ng kalungkutan, Kuya Epe, sapagkat tayo rin po ay nagpapaabot ng pakikiramay din sa pamilya po naman ni Sister Victoria Munoz na taga Santa Lucia, Dolores, Quezon, sa pagpanaw din po ng kanyang mahal na asawa si Tatay Pascual Munoz. Pinapaabot po namin ang taos-pusong pakikiramay at narito po ang inyong pastor, handa pong maglingkod, maaring mamaya, right after po ng aming worship sa Chaong, right after our church board, ay dadalaw po kami dyan sa Santa Lucia at upang maglingkod at nawa po ang kaaliwan ng banal na espiritu ang sumaating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa pamagitan po ng aking panalangin at pagkatapos ay ang theme song natin na Only Jesus, and after the theme song ay si Brother Epi na po ang mangunguna sa atin pong devotional. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po sa inyong banal na Sabat na inyong ipinagkalob sa amin upang sa loob ng isang linggo, sa aming kaabalahan, sa aming kapaguran, sa aming mga gawain, may isang araw na natatangi upang kami po ay makapagpahinga at higit sa lahat ay makapanambahan sa inyo pong dakilang pangalan. Panginoon, sa kabila ng aming kalungkutan, sapagkat marami po ang inyong pinahintulutang magpahinga sa kamatayan, kami po'y patuloy na nangahawak sa inyong salita na meron kayong pangako na pag-asa. At alam namin na inyong aaliwin po ang bawat pamilya na may pagdurusa at kalungkutan ngayon. Ngayon pong umagas, pamagitan nawa ng morning devotional at sa pagbabahagi po ng inyong lingkod na si Brother Epi, ang inyo po nawang mga salita ay maging salita ng pag-asa, lalo tigit may kinalaman po ito sa spiritual healing. Kami po inyong patnubayan, ganun din po ang aming mga taga-subaybay. Sa iyo po, Panginoon, ang kapurihan. Salamat po ng marami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panong Jesus. Amen. Amen. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on the shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but
is outpouring. Don't turn away, for His love can't be replaced. Let Him cool your heart, His love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave His life on that shameful cross. After all I did to hurt Him, His love is never fading. No one explains true love but Him. No one explains true love but Him. Isang masarap, masaya, maligaya, mapayapa, nakapahingahan ng Panginoon ang ating pinapaabot sa lahat ng ating mga minamahal na kapatid. Happy Sabbath mga kapatid dyan sa Mindoro, sa lahat ng dako ng mundo, sa ating mga kapatid na nakikinig araw-araw, sumusubaybay, sa pangalan ng Hope and Love Channel. Purihin ng Panginoon na tayo muli ay nagsama sa oras na ito. At isang paalala na hindi tayo ginising ng ating mga alarm clock. Ang gumising sa atin ay ang biyaya at awa ng Diyos na laging bago, laging presko sa umaga. Pinapaabot natin muli ang ating taos-pusong pakikiramay sa ating mga minamahal na kapatid sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Isang paalala lang mga kapatid na ang layunin ng Panginoon, ang kanyang bayan ay buhay na sasalubong sa kanya. Pero meron tayong mga kapatid na hindi nakakayanin sa katawan, ang tulutan ng Panginoon, mamahinga muna dahil meron naman tayong buhay na pag-asa. Iyan ay ang pagkabuhay na muli. Base doon sa pagkabuhay at kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Sa umagang ito, ang ating devotional ay napakaganda kasi spiritual healing. Mga kapatid, tayo sa ating likas, nung pumasok ang kasalanan dito, mula kay Adam, nung tinanggap ni Adam yung kasalanan, prinsipyo ng kasalanan na inintroduce ni Satanas, tayong lahat mga kapatid ay naging baldado na sa ating spiritual na buhay. Kaya yung katotohanan na pinahayag ni Pablo dito sa Efeso, yung unang verse natin, yung Ephesians chapter 2 verse 1, nasabi ni Pablo dito ay kayo. Una, sinabi niya ditong kayo, pero pagdating sa verse 3, kasama naman, kagaya namin. Titingnan nyo lang mga kapatid, ano? Sabi dito, ay kayo ay kanyang binuhay. Wow! So, pag may chance kayo, titingnan nyo mga kapatid kung paano tayo binuhay ng Panginoon sa verses 5 and 6. Binuhay niya tayo, ibinangon tayo, pinaupong kasama ng Panginoon sa langit na bayan. So, itong pinakamaganda dito kasi kailangan natin, baldado tayo lahat mga kapatid. Hindi lang tayo may sakit, baldado ang ating spiritual na buhay. Wala tayong magagawa. Everything that is of God, lahat ng tungkol sa Panginoon, wala tayong interest. Until gumawa yung banal na espiritu. So dito, wala pa tayong ginawa, may ginawa na kagad ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Habang tayo ay patay sa ating mga sarili dahil sa ating mga kasalanan, anong ginawa ng Diyos? Binuhay niya tayo. Tingnan niyo, pansinin niyo mga kapatid, sa inyong devotional, yung verb tense is past tense. He made us alive. Doon makikita niyo sa verse 5 and 6, nandun yung word na together, kalakip. So purihin ang Panginoon mga kapatid sa napakaganda, makapangyarihang mensahe ng ating Panginoon. Kaya dito, merong isang hindi kwento kung hindi pangyayari sa banal na kasaysayan ng ating Panginoon. Isang physical na baldado for 38 years. Sa panahon na yon, ang tingin ng mga tao, pag may sakit ka, laging nakaugnay yung sakit mo dahil meron kang kasalanan. Yung mga walang sakit, ang pakiramdam nila, wala silang kasalanan kasi wala silang sakit. Napakalungkot na kalagayan mga kapatid.
Kahit ngayon, meron tayong mga ganyang mentality. So purihin ang Panginoon sa ating devotional ngayon na tayong lahat ay nangangailangan ng spiritual na kagalingan. So dito sa John chapter 5 verse 58, hindi hinintay ng Panginoon. Hindi nag-require ang Panginoon. Nagdeklara, nagbigkas ang Panginoon ng isang tunay na katotohanan at makapangyarihan doon sa may sakit na ito for 38 years. Ano sabi ng Panginoon? Bumangon ka, pasanin mo ang iyong higaan at lumakad. Nakita niyo mga kapatid, doon sa sinabi ng Panginoon, meron ng kapangyarihan, merong buhay doon. Nakita niyo mga kapatid? So, ang Panginoon, hindi siya naghihintay ng ating tugon. Hindi siya naghihintay na may gagawin muna tayo. Siya lagi ang proactive pagdating sa kaligtasan, pagdating sa pagpatawad, pagdating sa kagalingan. Proactive siya. Ngayon, yung kapangyarihan na sinasabi ng Panginoon doon, yung kanyang salita, mas magiging effective yun sa buhay ng tao sa kanyang pagtugon. Kita niyo mga kapatid? So, nung tumugon siya sa isip, hindi niya na-question, Lord, matagal na akong may sakit. Bakit mo ako patatayuin at babangon? Papasanin ko yung aking higaan. Hindi naman mabigat yung higaan niya. Talagang nakahiga lang din siya, kaya lumpo eh. Pero sa salita ng Panginoon mga kapatid, isipin, tanggapin na kaagad natin na may kapangyarihan, may buhay doon na dinadala ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin. So walang katanong-tanong, walang kaduda-duda mga kapatid, na pag sinabi ng Diyos ito, tanggapin natin sampalatayanan natin. Ano? So, doon, nung narinig ng mama yon, sinabi niya sa sarili niya, yes Lord, thank you Lord. Meron na kaagad heart appreciation, pagtanggap. Salamat Panginoon. So doon, binigyan siya hindi siya binigyan ng Panginoon tungkol sa mga kung anong bagay na, o sige Diyos ako, bibigyan kita. Wala. Basta sinabi lang ng Panginoon, rise up, take up your bed, and walk mga kapatid. So sa ating pamumuhay ngayon, lahat tayo ay spiritual na baldado. Kahit sabihin natin mga active tayo sa church o ano, kailangan natin bilang isang katawan, bilang isang iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, magtulungan tayo na ma-encourage ang bawat isa na ang bawat kataga ng salita ng Diyos ni Kristo ay may kapangyarihan pagalingin tayo. Huwag na tayong bumalik sa ating mga sakit. We are now spiritually alive in Jesus Christ. Pag sinabi ng word na He made us alive, huwag na tayong babalik na naman doon sa ating sariling sakit. Kasi lahat ng pinagaling ng Panginoon, wala silang ibang ginawa kundi tumayo, lumakad, namuhay, nagpuri sa Panginoon. Hindi na sila bumalik sa kanilang sariling kalagayan. So yun ang gusto ipaabot ng ating devotional sa umagang ito mga kapatid. Meron tayong mga pinagdadaanan, lalo na sa ating mga kapatid na pumanaw ang kanilang mga mahal sa buhay. Normal yan na meron tayong mga pagdadalamhati na kahit si Kristo mismo ay nagdalamhati. Pero panghawakan natin ang katotohanan, kapangyarihan ng salita ng Diyos na tayo ay hindi mananatili sa ating pagiging spiritual na baldado. Kasama lagi natin ang Panginoon. Pero kailangan makilala din natin ang ating sarili kagaya ni Pablo na meron siyang iyak. Yung iyak ni Pablo doon sa Romans chapter 7. No, O wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death? This is a corporate situation ng sangkatauhan. So doon sa verse 24, ang tanong niya, sino ang pwedeng magpalaya sa akin sa kalagayang ito? Hindi siya natatapos sa verse 24. Puntahan niyo verse 25, Romans chapter 7, verse 25. Kaya mga nakikinig dyan ngayon. Sabi niya, but thanks be to God. Thanks be to God. Ang sinabi niya. That through our Lord Jesus Christ, He was delivered from this body of death. Praise the Lord mga kapatid. So, ang Panginoon, walang ibang layunin, walang ibang hangarin, kung hindi pagkatapos niya tayong pagalingin, bigyan niya tayong kapangyarihan ng kanyang biyaya, mamuhay sa kanyang kalooban,
at i-reach out din natin ang ating mga kapatid na hindi pa nagkaroon ng encounter sa katotohanan na sa mata ng Diyos, doon kay Kristo, tayo ay mga spiritual na mga galing. Hindi tayo pwedeng pinagaling ni Lord, magkakasakit na naman, pinagaling ni Lord, magkakasakit na naman. Isang kapangyarihan ng pagbigay ng Panginoon. Wala tayong record sa lahat ng kanyang pinagaling sa buhay ni Kristo sa kanyang banal na kasaysayan na merong nagkasakit uli. Kasama na si Lazarus na galing sa kamatayan, binuhay niya. Lazarus, come out. So mga kapatid, isa lang ang sinabi ng Panginoon, ikaw ay gumaling. At tanggapin natin mga kapatid. Kasi kagaya ng sinabi ng pinaka-familiar na Bible verse, John 3:16, for God so loved the world that He gave. So ang Panginoon ang nagmahal, ang Panginoon ang nagbigay. Huwag nating isipin ang buhay natin ay hiram. Ang buhay na ito ay bigay. Kaya iingatan natin at pasasalamatan natin sa Panginoon na dahil sa kanyang salita na katotohanan at may buhay, pinagaling niya na tayo kalakip ni Kristo, binuhay niya na tayo kalakip ni Kristo. So yun ang sinasabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 1. Pag tinuloy mo pa yan sa verses 5 and 6, while we were dead in sins, in our trespasses, anong ginawa ng Diyos? Doon kay Kristo? Hindi niya tayo ngayon pagagalingin. Pinagaling niya na tayo, binuhay niya na tayo kay Kristo. No, everything that is true of Christ in His humanity and His holy history, sa kanyang banal na kasaysayan, doon isinagawad ng Panginoon lahat ng ating pangailangan. Buksan niyo 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Ang Ama ginawa si Kristo para sa ating karunungan, katwiran, kabanalan, kaluwalhatian. Lahat ng pangangailangan natin sa spiritual na pangangailangan at sa ating kaligtasan, ginawa na ng Diyos. Kaya ngayon itong verse natin, Ephesians chapter 2 verse 1, purihin natin ang Panginoon mga kapatid, na tayo ay kanyang binuhay na sa ating pagiging, hindi lang tayo spiritual na baldado eh. We are spiritually dead. So by the grace of God, ngayon sa umagang ito, tanggapin natin ito at maranasan natin ang kanyang kapangyarihan kung paano niya tayo pinalaya sa pagiging alipin ng kasalanan at ating mga kahinaan. Purihin ang Panginoon mga kapatid sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagmamahal. So dito muna tayo matatapos at para meron tayong mga iba pang mga reflections, mga reactions, mga highlights, pwede niyong isulat dyan. Basta ang tatandaan natin mga kapatid, God is the proactive in everything that we need. And we are reactive. Yung reaction natin mga kapatid, yung pagtugon natin, yung pananampalataya natin, walang credit yun. Yun ay it will only allow us to experience the power, the reality, the truth of the word of Jesus Christ. God bless you all. We love you all in the name of the Lord. Happy Sabbath at its reflection highlight time, mga kapatid. Maraming salamat po, Kuya Epi, sa napakaganda pong pagbahagi ninyo ng ating devotional ngayon, spiritual healing. Gustong-gusto ko po yung binanggit mo na pwedeng tayo ngayon physically we are fit. Physically tayo ay healthy, subalit pwede po pala na spiritually tayo ay sick. Tama po ba yung aking narinig? Correct. So, yun. So, inire-reflect ko po ito. Pwede po lang mangyari sa akin na ako ay super active. Pero ginagawa ko lang ito maaring sa aking sarili para ako'y mapansin, para ako'y purihin ng tao, pero hindi pala ito ay spiritually nakakatulong sa akin. So, ito po yung kalagayan ng marami sa Bible time, sa panahon ni Jesus po, yung mga pinagagaling niyang may sakit, actually nga po, hindi talaga physical pala ang sakit nila. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesus lagi, you are forgiven and sin no more. So, kinakabit po ng Panginoon sa kanyang mga nakakasalamuha noon na ang talagang problema mo ay spiritual. So, ang ibig sabihin po, pag yung spiritual ay napagaling, yung pong mental, yung social at physical ay gagaling na rin po. Kaya ngayong umaga, ang aking reflection, abay Panginoon, mayroon akong
self-evaluation, self-searching na Panginoon, sana po ang aking mga paglilingkod na ito ay hindi po para sa sarili ko, kundi ito po para sa iyo. At lahat nga po tayo ay meron pong spiritual na karamdaman. Kaya nga po ating ini-encourage na kung halimbawa po pwede na tayong pumunta sa church. Sa US alam ko medyo may kahigpitan pa, pero dito po sa atin sa Pilipinas, maliban po kung may sakit kayo, kayo senior citizen, ay ini-encourage po natin na pumunta na tayo sa church upang magkaroon tayo ng fellowship with each other. Kasi po ang church ay tinuturing nating hospital, hindi po ba? So doon tayo nagpapagaling. Ang ating doktor po ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Siya po ang tanging yung pong Bible study, yung prayer, lahat po yung magaganda po yan, yung ating mga mabubuting gawain. Pero yan po ay panglabas lamang. Ang talaga pong makapagbibigay sa atin ng kagalingan ay wala pong iba, kundi ang ating dakilang manggagamot, ang ating Panginoong Jesus. Ibabalik ko po kay Kuya Epi para po sa conclusion ng ating pong devotional. Okay, ako'y nagpapasalamat, Pastor. Thank you sa magandang reflection mo na bilang paalala sa bawat isa, mga kapatid, tanggapin na natin yung katotohanan, kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na pag sinabi niyang, ako ay pumunta rito, hindi sa mga magagaling, kung hindi sa may sakit. Ako ay pumunta rito para sa mga makasalanan. Tanggapin na kaagad natin na yung ating kagalingan, yung ating kabanalan, ay ni kailanman ay wala sa atin. Nandun lamang kay Kristo, doon sa kanyang sinabi, at merong kapangyarihan doon, mga kapatid. So hinihintay lang ng Panginoon yung ating pagtugon, at maihahayag yung ating pagtugon doon na ngayon sa ating gagawin. Iba na ang ating motivation. The same thing, Bible study, visitation, encouragement, simba, pero ang motivation natin ngayon is a heart appreciation, pagpapasalamat sa puso. Hindi na yung para makita na ang galing, ang di ba? So, the same activities, but with the correct, anong tawag nito, motivation now. We are constrained by the love of Christ, 2 Corinthians chapter 5, verse 14. So, ibigyan na natin panahon. Aking panalangin, mga kapatid, tanggapin na talaga natin. Huwag na nating hintayin. Magtugon na tayo doon sa sinabi na ng Panginoon, I came to heal the sick, to save sinners. Sa atin lahat ngayon sa gabing ito, nakikita nyo lang sa screen kami ni Pastor. Sa amin ni Pastor, ako dito ang kapitan sa pagiging makasalanan. But thanks be to God for saving us by His grace alone, to empower us na makipagbahagi, mga kapatid, sa ikatatapos ng kanyang banal na gawain. Amen. Napakaganda po noon. Sa kagaya po noon sinabi ni Pablo, no, I am a chief sinners. At ganun po, tayong lahat ay talagang makasalanan sa harap ng Panginoon. Subalit, ang kahabagan, biyaya at kahabagan ng Panginoon ay talagang sumasagana. The more na lumapit po, nagkakasala tayo, the more na lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon. Amen po. Purihin natin ang ating Panginoon. Tayo po dadako na sa ating mga viewers, sa inyo naman pong mga reflection din, sa inyong greetings. Ano po? Okay. Ayan, si Ma'am Zaida Jenny Dilinwang. Happy blessed Sabbath and good morning to all. God is always good. Amen po. Amen. Ilyana Bulaong Yuval, good morning, hope and love family. At si Ma'am Jocelyn Luces Pimentel, talaga pong salamat ma'am. Sa Rojas Oriental Mindoro, talaga pong araw-araw. Kahit minsan may pasok si ma'am ay nanonood sa atin. Si Pastor Aligin Baldera ng Infanta Real, yung Reyna District. Bumabati sa atin, happy Sabbath, Pastor Juby. Happy Sabbath din, Pastor Aligin. Kasama po natin ngayon si Kuya Epi sa ating program. Si Hazel Moico, happy Sabbath po, God bless. Yan ang pagbati niya sa atin. At si Arnel Henry Noche, happy Sabbath. Si Nelly Villapando Dicena, San Jose, ito'y kapatid po natin sa Santa Lucia. Dolores Quezon, morning, happy Sabbath po. Si Sister Ana Gonzales ng West Valley, happy Sabbath and blessed morning to all. Ayan, si Sister Emma Orozco, morning po Pastor, at sa Hope and Love and Family, happy Sabbath po sa lahat. God bless you all. At si Sister Imelda Abugan ng Santa Catalina,
Yan, binabati po kayo ng Happy Sabbath po ni Sister Imelda. Ayan, Happy Sabbath po, Pastor, at kay Brother Epi. Ayan, nung nakaraang mga Sabat na kami doon sumimba, ay nagkita po kami niya ni Sister Imelda. Regards sa Ayan, inyo lahat. ayan, opo. Mylene Sario Vivero, good morning po and Happy Sabbath po. Ayan. Si Maricel, ayan, medyo nahihirapan ako sa kanyang family name kung paano i-pronounce itong CRT-Z. Baka Curtis. Oo, parang foreigner ito. Good morning po, Happy Sabbath sa inyo. Good morning din. At si Mylene Lubugan Magpantay, morning po, Happy Sabbath to all. Ayan, meron po tayong refleksyon isa, Noemi Fadalian. Good morning and blessed Sabbath to all our brothers and sisters in Christ. Thank you, Lord, for your unconditional love. Amen. Si Brother Rene at Sister Baby Sayat, ito yung ating isang elders sa Lutukan. Brother Rene. Happy Sabbath po sa lahat. Yan, Brother Rene, thank you sa inyong laging pagsubaybay. Si Marjorie Pupwe Saliga, o ba si Ma'am Marjorie, kilala po natin ito. Naging teacher ito dito sa Lutukan. Ano po, good morning and Happy Sabbath everyone. Sister Dory, bumati din sa atin ng good morning. Si Ma'am Marilyn Flores Apok, Happy Sabbath and good morning to everyone. Si Elena Daray, yan. Happy Taga-Tagig Sabbath. yan, Pastor. Taga-Tagig. Taga-Tagig yan. Opo. Ay, salamat po kay nanood. At yan, nagkakilala po ng Kuya Epi. Si Helen Gamad. Good morning. Ayan, mga kilala. Salamat po. At itong inyo pong mga kaibigan, mga kapatid natin ay nanonood. Happy Sabbath po sa kay Sister Helen Gamad. Happy Sabbath. Si Denler Fadalian. Opo. Thank you for physical and spiritual healing. Happy Sabbath to everyone. Yes, Sir Denler. At isasama ka namin po sa panalangin. Kasi na-request po ito ni Ma'am Noemi. Yan, sila po yung mag-asawa. Okay. At ni-request po na ipanalangin ang kanyang health condition. Si Jetro Capillanes, Happy Sabbath. Si Sister Annie Velonsa, magandang umaga po, maligayang araw ng Sabado. Kasama po uli si Aida Alcala Marasigan sa kanyang biopsy, naway maging maganda ang result. Salamat po. Okay, pakitake note po ito, Kuya Epi, at isasama po natin sa panalangin yan si Ma'am Aida Alcala Marasigan para po sa panalangin mamaya. Si Ma'am Noemi, salamat po at sabi niya, done sharing. Yan, thank you for Hope and Love Media Ministry for the morning devotional message. God bless. Yan, thank you Ma'am Noemi sa iyong pag-share sa atin pong program. Si Ma'am Josaki Regis, Pastor please po, patuloy po ako, pakisama sa prayer nyo. Patuloy ko po maramdaman o nararamdaman ang kirot ng aking katawan habang tumatagal at medyo hirap po ako huminga. Gayon din po ang family ko po. Thank you po. Si Ma'am Josa po ay na-aksidente sa motor noong Wednesday. Kaya yesterday nag-request po siya ng prayer at hanggang ngayon sabi niya ay patuloy po niyang nararamdaman ng kirot at nahihirapan pong huminga. So atin pong isasama sa panalangin si Ma'am Josa na gumaling na po agad kayo at gumanda po ang inyong pakiramdam. Nabelia Dalaon Albao Tumugsok, good morning and Happy Sabbath. Kababayan ko yan, Pastor, taga Masbate, pero nandun siya sa Taiwan, hindi ko alam kung Taiwan or Japan, something like that. Opo. Belia, welcome. Happy Sabbath dyan sa inyo. Kamamatay din lang ng kapatid niya last week. Oo, kaya po mga nakakandila, opo, may ilan tayong mga viewers na talagang meron pong ganong picture ngayon sa kanilang account. Nakikiramay po, Ma'am Nabelia Tumugsok. Si Sister Vivian Martos, dito sa Lian, Batangas, pasama po muli sa panalangin ng aming pamilya, saka si Pastor Joseph na nagpapagaling pa po. God bless po. Ayan, kasi si Pastor Joseph ay narin po sa kanilang district, sa ilang lugar. Opo, kaya hindi po natin siya nakakasama. Father Joseph, pagaling ka na at namimiss ka namin dito sa ating program. Correct. Get well soon. Aray, kay namimiss namin yung iyong mga ngiti, yung iyong
yung iyong kasiglahan dito ay hindi ko yun makaya. Hindi ko talent yung iyong talagang yun ay bigay sa iyo ng Panginoon. Ayan. Si Ma'am Eleanor Panaglima, yan, abay nanonood sa ating si Ma'am. Happy Sabbath everyone. Good morning Ma'am Eleanor Panaglima. Kumusta po? Ayan, kumusta po? Sama ba ito ni Pastor? Yes po, wife po ni Pastor Wally. Ayan. So, kumusta po kayo ni Pastor Wally? Salamat po sa inyong paglilingkod sa mga nakaraang Sabado po sa iglesia po ng Candelaria Mother Church. Ano po? At pagpalain po kayo ng Panginoon ang inyong mabuting kalusugan. Patuloy po nakasiglahan sa paglilingkod po ng inyong buong pamilya. Okay? Si Ate Dory, bumati din sa atin ng Happy Sabbath. Aba, si Ma'am Cynthia Cueto. Hi, Ma'am. Salamat. Yan. Bihirang mag-comment yan si Ma'am. Sina Ate Mila Ismilio. Ano? Good morning po sa mga kapatid natin po dyan sa West Valley. Si Fede Mesa, ito yung nasa Macau. Good morning po, Pastor. At kasama niyo po, ayan, si Kuya Epi po ang kasama natin. At Tineng, Happy Sabbath po. Pakisama po me at si Faye. Si Faye po ay kanyang anak na babae. Sa prayer niyo also po sa family ng friend ko po. Madami struggle sa family niya. God bless you po. Ingat po kayo lagi. Okay? So isama natin po, kayo po, Sister Neng, si Ate Fe, ang anak na si Faye, at ang kanya daw friend, ang kanyang kaibigan na napakaraming struggle sa buhay. Tess de la Cruz, Happy Sabbath to everyone. Si Elizabeth Venus, Happy Sabbath po sa lahat. Mga bagong viewers, ito na nakikita natin. Ito yung ngayon ko po. Thank you po for watching. Ito, mga bago po. Kamyan, Happy Sabbath from Occidental. From Mindanao yan, Pastor, Western Mindanao Conference. Oh, kaya maayong buntag sa inyong tanan. Oo. Malipayong Sabado sa inyong tanan mga igsuon. Dagang salamat sa inyong paglantaw sa atong program. Thank you po na inyong in-invite itong ating mga kaigsuunan diyan sa Mindanao. Saida De Leon, amen. Thank you po. May reflection si Ate Saida. Thank you po sa pagpaliwanag ng topic sa araw na ito. Lahat po tayo ay may sakit spiritually. Tama po yan. We need a thorough, gusto ko yung word na yon. We need a thorough consultation from our greatest physician daily. Amen. Let's always be connected with Him. Enjoy the fellowship with Jesus and with our brethren. Nangilabot po ako doon sa yung kailangan po talaga araw-araw ay kung gaano nga kabilis tayo o kadalas nagpapagamot o nagpapacheck up sa doktor. Gaano pa kaya po sa ating dakilang manggagamot. From Naomi Padalyan, Pastor, si Jasmine Reyes po is watching from USA. Auntie ko po siya. I shared this to her. Pakibati po. Aba, yes po, Ma'am Naomi Padalyan. Binabati po namin si Ma'am Jasmine Reyes dyan po sa United States of America. Auntie po kayo. Ni Ma'am Noemi Padalyan. Thank you for watching po at sana po lagi na kayong manood dito po sa ating morning devotional. Si Ma'am Eleanor Panaglima, muli pong nagbabalik. Sabi niya, please include our family in your prayers, especially Pastor Wally for his ministry in Mindoro. Ayan. Yes po, Ma'am Ellen. Amin pong isasama sa prayer. Kayo po, ang buong pamilya ninyo at si Pastor Wally sa kanya pong paglilingkod ngayon sa Mindoro. At si Ma'am Heidi De Leon, ang sabi niya, Happy Sabbath morning po to all. Ayan. So ito po lahat nag-comment, maliban nga po kung may hahabol pa, pero amin pong binabati din, pinasasalamatan ang lahat po na nanonood. Ang iba po kasi, Kuya Epi, hindi na sila nagko-comment, hindi na sila nag-reflection, pero ang sabi, Pastor, ang totoo nanonood kami. Ayan, thank you po. Kahit po hindi na kayo nag-comment, alam po namin kayo nanood at kayo po ay aming pinasasalamatan. So, tayo po dadako na sa panalangin. Ilalapit po ni Kuya Epi itong lahat ng ating mga kahilingan o pasasalamat
At pakisama din po sa panalangin yung ating mga bereaved family ng ating mga kapatid dito po sa aming distrito, yung pong Castillo Red family, Sulit Villadiego family, at last po dito sa Santa Lucia sa Dolores ay ang Muñoz family. Okay, na sana po'y aliwin sila ng Banal Espiritu. And then, kung sakali po, Kuya Epi, na may humabol, you can see the screen naman po kung may humabol pong mag-pre-request para maisama. Okay, mga kapatid. Yes, Pastor Castillo, Villadiego, Muñoz, Red family. Yung pong Castillo ay Castillo Red. Yun po yung magkasamang dalawang apelyido. Si Castillo at Red. Yun po yung isang clan. Sa talaan ito. Po, sa talaan po yan. Okay, so kung handa na po tayo, mga kapatid, ano man ang ating ginagawa ngayon, ito nating isipan sa paglapit natin sa Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakila po naming Diyos, Ama naming banal. Salamat sa oras na ito na kami ay inyong pinag-ipon upang kumain ng espiritual na mana na nagmumula sa inyong badal at makapangyarihang salita. Salamat, Panginoon, sa pagpaalala sa amin na sa aming mga saganang sarili, kami ay mga espiritual na mga baldado. Ngunit kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan ng inyong banal na salita na habang kami ay mga patay sa aming kasalanan, kami ay inyong binuhay kalapkip ng aming Panginoong Hesus. At aming hinihiling na sa pamagitan ng presensya ng banal na Espiritu, ang katotohanan ng inyong banal na salita ang siyang patuloy na magpapagaling sa amin. At kami naman ay bawat segundo ng aming buhay ay tutugon, magpapasakop sa katotohanan at kapangyarihan ng inyong banal na salita. Papuri, kapangyarihan, pagpapasalamat ay binabalik namin sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong awa, sa inyong biyaya, sa inyong kapangyarihan na kami bilang inyong mga anak at patuloy kaming namumuhay sa aming mga sarili at patuloy kaming may mga sakit. Tulungan kayo, Panginoon, panghawakan ang katotohanan ng inyong banal na salita na kami ay inyo ng binuhay at patuloy pinaglalakad sa Espiritu upang lahat ng aming gagawin paglilingkod sa inyo ay nagmumula sa puso na mayroong pagpapasalamat sa inyong kaligtasan, sa inyong kabutihan. Sa oras na ito, Panginoon, ay aming dinadalangin, una sa lahat, ang inyong mga anak na mga may mahal sa buhay na nagdadalamhati na sila ay nalulungkot sa oras na ito. Wala kaming ibang aasahan kung hindi ang katotohanan ng inyong banal na salita na sa aming Panginoong Hesus, siya ang pagkabuhay na mag-uli. Kaya amin po yung inaasahan na hindi na magtatagal kasama ng aming mga mahal sa buhay na mahinga, natulog sa kamatayan. Sila po ay gigisingin at kaming lahat ay sama-samang sasalubong sa inyo diyan sa ulap sa pagdating ng aming Panginoon, sa maluwalhating pagdating ng aming Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, Castillo family, Castillo Red family. Ganun din ang Villadiego family dito sa Lutukan. At yung Muñoz family at may marami pa, Panginoon, dinadalangin namin. Ang inyong mga anak na nangangailangan ng kagalingan, dinadalangin namin si Sister Aida Alcala na sa kanyang biopsy. Kayo ang nanguna doon, kayo ang gumawa ng bagay na hindi lamang dito sa resulta ng biopsy, kung hindi sa actual na physical niya ay hipuin niyo siya at siya ay makaranas ng inyong kapangyarihan, maging patotoo na uli na talagang ang aming pinaglilingkuran na Diyos ay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Dinadalangin din namin si Sister Josa Reges sa kanyang kagalingan para din sa inyong kaluwalhatian. Ganun din si Sister Vivian Martos, ang kanyang family. Ganon din si Brother Joseph sa kanyang karamdaman ng inyong lingkod na hindi namin nakasama ngayon. Meron din karamdaman. Aming muling pinanghahawakan at pinakakusap, Panginoon,
na itong lahat ng inyong mga anak na may mga karamdaman ngayon ay hipuin nyo sila ng inyong kanang kamay ng karamdaman. Kami naman lahat na bilang mga kahit magaling kami sa mga physical o kung ano man, spiritually, Lord, we are all spiritually bankrupt. Kaya muli kami nagpapasalamat sa inyong pag-offer sa amin ng banal na Espiritu na kayo ang aming dakilang manggagamot. Kaya isinasama na rin namin, Panginoon, ang inyong anak na nagkaroon ng disgrasya, si Sister Faye. At si Faye, yung kanyang anak din na may mga sitwasyon sa buhay, na kayo ang aming maging kapayapaan, kayo ang kalutasan ng lahat ng aming mga pangangailangan. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang request ng inyong anak ni sister ni Nanay Elena na isama namin si Jafford na merong sakit o may problema sa puso, Panginoon. Hipuin niyo siya na inyong kanang kamay ng kagalingan. At ito ay makaranas na naman kami ng bagong patutuo sa inyong kapangyarihan. At dinadalangin namin, Panginoon, ang isang pahabol ng inyong anak ni Sister Marie na si Zach Collins na pagalingin din niya sa kanyang mga karamdaman. Wala kaming ibang masabi, Panginoon, kung hindi nagpapasalamat kami sa pagtugon sa aming panalangin. Nagpapasalamat kami sa inyong mga kilos ng pagpapagaling upang kami bilang isang pamilya nagdadamayan sa mga pinagdadaanan sa aming mga buhay, mga karamdaman, mga sitwasyon sa buhay. Salamat, Panginoon, na kayo lagi ang aming kasama at kayo ang aming aliw. At ito naman ay aming kinikilala na kaya kami naaaliw dahil sa presensya ng banal na Espiritu na dinadala sa amin ang katotohanan ng inyong banal na salita. Lahat ng inyong mga anak, Panginoon, na nakikinig ngayon, ang inyong pagpapala, pag-iingat, paggabay ng banal na Espiritu, ang aming maranasan at ihanda ang aming mga sarili sa paglingkod sa inyo, pagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan sa inyong araw ng kapahingahan sa araw na ito. Patuloy na pagpalain si Pastor Joey sa kanyang paglilingkod, patuloy siyang ingatan sa kanyang mga biyahe at gamitin siya na daluyan ng inyong pagpapala, kapayapaan, kasiglahan na maiabot sa lahat ng mga kapatiran diyan sa kanyang district. At sa inyong mga anak sa iba't ibang dako ng mundo, ng panig ng mundo, anumang sitwasyon, kalagayan, ay aming binabalik ang papuri sa inyo, sa inyong patuloy na pakikisama, paggabay sa bawat isa sa amin, pagpapatawad sa aming mga kasalanan, pagtugon sa aming mga kahilingan. Papuri, kaluwalhatian, binabalik namin sa inyo at huling hiling, Panginoon, na patuloy kaming ihanda ang aming mga puso't isipan sa pagsalubong sa inyong pangalawang pagdating. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming dalangin. Itong lahat ay aming hinihiling, tinanggap, pinapasalamatan, kalakip na sa mga panalangin at kahilingan hindi namin nabanggit. Mangyari, Panginoon, ang inyong kalooban sa matamis at makapangyarihan ng inyong bugtong na anak, aming mananakop at tagapagligtas na si Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan. Thank you very much po sa atin pong speaker ngayong umaga, ang Kuya Epi. It's really a blessing po na kayo aming nakasama at hopefully po sa next Saturday uli ay makakasama namin kayo sa ating program. At God bless din po sa inyo dyan sa US, kasama ni Ma'am Remy. Alam ko po, napakarami ninyong mga paglilingkod online, maaring sa face-to-face. At purihin po ang Panginoon, pagpalain ng ating mga Salamat po sa iyong napagandang panalangin, pati sa akin po dito bilang pastor. Napakarami rin pong paglilingkod. At tayo naman ay gumagawa nga na kasama natin ang Panginoon. Siya po ang tutulong sa atin. Sa atin po mga viewers, ngayong umaga, muli po, happy Sabbath. Meron po kayong gustong batiin pa, Kuya Epi? Sa ating mga kapatid sa Mindanao, sa Mindoro, kila minamahal na aking sister-in-law, Jocelyn, dyan sa district ng Lutukan. At
Candelaria, kila Aimee dyan sa Norte, kila Brother Rene, kila ah, Sister Helen dyan sa Hong Kong, kila Sister Elena Daray dyan sa Taguig, at kila Sister Annie dyan sa inyo dyan sa Lutukan, mga kapatid. Ipaabot namin ang aming taos-pusong pakikiramay sa inyo dyan, kay Nanay Inga, sa Gonzales family, at syempre, whole family naman tayo dyan sa Lutukan. Lahat ng mga kasama natin ngayon nakikinig. God bless you all. Grow in the Lord. Spread the word. And we love you all in the name of the Lord till Jesus comes. Happy Sabbath. Amen. Ayan, maraming salamat po. Sa ngalan po ni Brother Joseph Pasamba na ating pong ipanapanalangin siya gagaling na. Ito po si Pastor Juby ng Central Quezon 2 District. Pansamantala pong nagpapaalam. Subalit bukas ay nag-aanyaya po akong muli na kayo po ay muling sumabaybay sa ating pong devotional at umaasa na tayong lahat po ay ingatan ng Panginoon ang buong maghapon. Marami pong salamat. God bless po sa ating lahat. Thank you, Pastor. Thank you po. For quite a long time, love, I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from
Panginoon.